Maakada ang pagdidisiplina sa ating mga anak pagdating sa paghawak ng pera ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo kung paano magtipid, kung hindi pati na rin sa pagbibigay ng kaalaman kung paano gumawa ng matalinong desisyon sa kanilang mga gastusin. At ngayong umaga, meron po tayo isang letter mula kay Mommy Carol at sabi niya, "Hi Mama P, gusto ko sanang humingi ng konting advice dahil sa isang bagay na nakabother sa akin lately. Ang aking anak kasi ay talagang napakagastos. Parang hindi siya marunong magtipid at lagi na lang gustong sumunod sa mga uso. Parang hindi ko na alam kung paano siya mapipigil sa mga luho niya. Bilang isang mommy, gusto ko lang naman na matutunan niya ang halaga ng pera at maging responsable. Alam kong hindi madali pero baka meron kang mga tips o strategies na pwede kong subukan para matulungan siya or matulungan ka, Mami Carol." Dahil, 'di ba, yung anak mo, hindi naman niya na alam na, 'di ba, na pinaghihirapan ang bawat sentimo, 'di ba? At para samahan po tayong tulungan ng problema ni Mommy Carol, narito po ang ating bisitang financial literacy advocate, si Miss Eliza Joy Dahay. Good morning, Good morning Eliza. po. Welcome. Ikaw ba, Eliza, ginagawa mo na to sa iyong mga anak? Wala pa po akong anak, Okay. but I start 19 years old nung natuto ako ng financial literacy. 19? Yeah, 19 Diba, years kung iisipin mo, medyo may pagka-late na tayo mga Pinoy, di ba? Yes po. Na mamulat sa financial literacy when this is so important, Sobra. right? Sabihin mo nga sa ating mga magulang kung bakit bata pa lang, dapat matutunan na ng kanilang mga anak ang tamang pagtitipid at pagbabudget. Yeah, kasi sobrang importante talaga nung budgeting. It's more than just a numbers. Kailangan ma-build yung habit, the mindset. Kasi yung mother ko kasi yung tinuro niya sa akin is yung value ng money na hindi agad lahat nakukuha. Tama. Oo. Naku, lalo na in this day and age, para bang they're so used to pressing something on their gadgets, pressing their screens, and they get immediate gratification. Akala nila parang ganun din ang ang paggastos ng or pagkuha ng kanilang mga hiling. Yes, Gusto nila ganun kabilis. 'Di ba? So ano ba ang ideal age para matutunan or ituro ito sa mga anak? Meron bang Actually, ganun? walang ideal age eh. Pero sabi ko nga, Ma'am Pia, kapag the moment na nagtuturo na siya, kailangan mo ng turuan. Tama! And syempre, kapag binibigyan mo na siya ng allowance, ng budget, so kailangan matutunan niya na paano hati-hatiin yon para ma-mindset siya na hindi laging dapat ubos, dapat meron talagang natitira. Meron bang halaga na naisip ka na tamang halaga para sa mga baon ng mga bata sa ngayon? Kasi hindi natin makompare. Ako kasi, Ma'am Pia, nung elementary ako, like 10 pesos, 20 pesos. Kasi malapit lang sa akin yung school. Pero ngayon kasi, iba na yung cost of living eh. Oo, diba? So medyo kailangan i-adjust din natin bisa pangangailangan talaga. No? So, Oo. Siguro kung may markup lang na 100 50%, pesos, 50 ganon. Siguro alamin ng mga magulang. Magkano ba ang mga binibili sa school? Correct. Tapos, dagdagan na lamang, halimbawa, kung ilan yung makakain nila a day, times 5. Tapos, merong excess na Correct. 50% maybe for emergency purposes. At pag hindi nila ito nagamit, they can save it. Yeah. Diba? Ang paggamit ba ng alkansya effective pa rin ngayon sa taas ng presyo? Magkano lang malalaman ng isang piggy bank? Yes. Diba? Parang 500 pesos lang siguro at most. Pero why not? Diba? There's no harm in Parang it. yung alkansya po kasi it's more on parang na-excite ka kaya Oo. pag naglalagay ka. So yung mga bata, like yung goal ng alkansya, like pampaaral. So even mother or parents, mag-iipon doon. Even yung bata. Kasi alam niya yung goal, bakit siya nag-iipon sa alkansya. But hindi pwedeng mag-end lang sa alkansya kasi hindi naman nag-grow. Tama. No? So kailangan natututo din siya paano din ilagay sa tamang lagayan. So dito na yung alkansya parang yung parang you're expecting something good to happen, di ba? Kapag napuno na ito. So that's also nice. It's a good family activity, di ba? Yeah, Na pwedeng igastos din para sa
happiness or bonding mga activity. Short mga financial goals. Ng pamilya. Pero ano ba dapat? Paano natin sila ma-introduce sa real life saving and budgeting? So ako po, meron ako natutunan na formula. Before kasi normally income, less expense, matira savings eh. So normally wala talagang natitira. But meron kami tinatawag na GSS, no? So 10-20-70 formula or abundance formula. So 100% of income, 10% is giving, tithing, 10%, 20% is saving. So yun yung bayad mo sa sarili mo or at least meron kang pinag-iipunan na gusto mong ma-achieve. And the 70%, it's more on the spending. Doon mo kunin yung wants mo, no? So yung mga gusto mong bilhin. Para pag lumagpas ka na sa 70%, medyo apektado na savings mo. So, dapat yung expenses nasa 70% lang. Okay. May intindihan ba to ng isang... kasi yung anak Bata, ko, 5 years old. Yes. Nagtuturo na yan. Paano natin yan i-explain sa isang 5-year-old? Sa simula, medyo mahirap po siya eh, pero kailangan talaga yung disiplina. So, let's say meron siyang 100 pesos, alam niya yung 10 pesos is for giving, no, yung 20% pesos, medyo itatabi niya dun sa kung ano yung goal niyang bilhin. Like, gusto niyang cellphone, gusto niya ng medyo mga wants natin, di ba? So, saving naman and investing or budgeting is not dinideprive mo yung sarili mo na wag mo nang bilhin yung mga bagay na gusto mo. But it's more on rewarding. Okay. Paano ba matuturo? You already said wants, di ba? How can we teach them the difference ng needs versus wants? Yeah. So, always ask kapag may bibilin ka, kailangan mo ba talaga siya? Or gusto mo lang? So, let's say, sabi, needs and wants is marami purpose and forma. Let's say, kailangan mo ng damit, white shirt. So, medyo mura lang naman talaga yung white shirt. Pero kung gusto mo ng medyo branded, nag-iiba na yung presyo. Tama. Like cellphone. Meron ka pa namang cellphone, so need yan kung kailangan mo talaga siya. But kung may isa ka pa, bibili ka na naman ng panibago, medyo wants na yon. So, kailangan ma-identify mo siya. Okay. Kailangan ba ang mga parents ang mag-start ng, do they need their own bank account, Eliza? And paano natin ma-explain sa kanila na this is money that will eventually end up with you then. Diba? Siguro we have to start the savings account, for instance, for them, diba? Correct And po. explain to them, yung 20% na kinuha ko, dito mapupunta yan. Yeah. Do we Correct. also apply the 70%? Grabe, medyo mataas yung 70% 70%. para sa mga batang wala namang bills. Correct Bills po. to pay. Yeah. Dapat nga 90% yung 90%. Savings, 10%. 10% lang Hindi, 80 naman, expenses. para may tithing. Hindi ko pa na-achieve yung 10% 10% tithing dun sa mga anak ko. Pero as early as now, dapat it's a concept that they freely accept na, di ba? Correct po. So, kumbaga doon kasi sa parents, no, so importante din kasi na meron talagang savings para sa education. So, para sa akin po, Ma'am Pia, no, yung sa education fund, syempre wala namang income pa yung bata. So, pag-ipunan talaga siya ng Meron parents. yon. Yung mga birthday. Yung iba. Yung mga birthday, yes. Yung mga, Diba? Yung mga abot-abot, So, diba? para doon siya nailalagay. Or grad gift. Separate fund. No? Pero yung mga bata din, habang bata, kailangan din turuan sila, maski maliit. So, ako bilang anak, no? So, ang sarap sa pakiramdam ng Pia pag sinabi ng magulang, anak, saan mo gustong mag-aral? Anong course yung gusto mo? Dahil pinag-ipunan siya ng parent. And bilang anak din, masakit sa pakiramdam ng Pia pag sinabi, saan mo, gusto mo pa bang mag-aral? So, possible yun, hindi na-budgetan, di ba? So, kailangan magsisimula. Hindi lang, kumbaga advocacy ko, Ma'am Pia, hindi lang dapat yung bata turuan. Kasi hanggang may mga batang hindi nakakapag-aral ng college, may mga magulang din tayong kailangang turuang mag-ipon para sa kanila. So, magsa-start talaga siya sa parents para makita din. Kasi ako po, yung mama ko, hindi niya ako tinuruan ng exact din, the 10, 20, 70. Pero tinuruan niya ako like, hindi pwedeng may utang, kailangan yung binibigay dapat hanggang dun lang kasi pag sumobra, Tama. so hindi na medyo okay. Para at least pagka nagkaroon na ng trabaho, hindi siya yung laging kapos. No, kasi sabi nga, Ma'am Pia, it's not about how much money you earn or meron ka. It's about how much money you save. So kailangan mas instill siya sa mga bata. No, yung Oo. purpose.
ano ba ang possible consequences kung hindi natin sila maturuan? Yan. So, dyan na nagsa-start. Sabi nga, maraming temptation ngayon. Before, sabi mga Pia, no, lalabas ka pa ng bahay bago ka makabili, matempt na gumastos. Ngayon, even nasa cellphone ka na, scroll-scroll na lang. Mamaya may di-deliver na lang sa bahay. So, so kaya kailangan maturuan din sila. No? So, na mag-ipon din talaga. Mabudget nila yung finances nila. Ako, ang nagawa kong effective po na paraan para tumigil yung mga bill mo ko na yan. Nung recently we went to Japan together, binigyan ko talaga sila ng budget. Kasi pag binigyan nyo sila ng budget, nalaman ko na doon sila nagtitipid. Kasi nalalaman nila na meron lang silang limitadong pwedeng gastusin. Samantala, kapag puro bill mo ko this, bill mo ko that, parang walang hangganan. Di ba? Mauubos talaga yung credit limit mo sa kanila. Kasi hindi pa nila yun, as early as now, I already tell them, this is how much money you have. Talagang they think twice, 3 times, 4 times before they actually buy something. Talagang nire-reserve nila kasi baka meron pa silang mas magandang makita. So, try niyo yun, mga magulang. So, that's why it's good also to give them allowance kasi parang, outside of that, sorry, you're gonna have to wait. 'Di ba? For next week to happen para makatanggap ka rin ng allowance. Dati ganun ginagawa ko. Every time binibigyan ako ng reward for good grades, sinisave ko yan. 'Di ba? Para din, meron din silang sense of fulfillment from earning something, out of doing something good. And also, they learn the principle of waiting. 'Di ba? Kasi kailangan ipunin 'di ba? Yung discipline. Oo. Yung needs and wants, kailangan din natin paintindi sa kanila. Bilang yung wants, yung needs, something na you cannot live without. And yung wants, yes, it would be fun to have it, pero we can live without it. Diba? Parang don't confuse with what you want now, with what you want more. Oo. At saka ngayon pa lang, turuan na natin sila na to spend within their means, 'di ba? Kasi diyan tayo nayayari kapag we spend beyond it. Nagkakanda utang tayo, 'di ba? Kaya Miss Eliza, your final words para sa ating mga mommies and daddies? Yeah, meron akong kada tips for budgeting. Yes. So, letter K is kailangan alamin din natin, let's say, how much yung allowance, how much yung gastos. No? So, kailangan aware tayo doon. So, letter A is ayusin natin yung priorities. So, kasi pagka wala kang priorities, napupunta kung saan-saan lang yung pera natin or allowance natin. So, letter D is disiplina. Sobrang importante na. Hindi tayo all the time motivated mag-ipon. So, but kailangan ng discipline. And letter A is ayusin natin, alamin natin yung mga goals natin and i-adjust natin based sa kung ano yung pangangailangan talaga natin. Tama. And for more financial literacy tips and information, saan po kanila mahahanap? Meron po akong Facebook account, no? So Eliza Zoe Dahay. So meron kaming mga free financial class, no? So sa mga financial center and also via Zoom na pwede. And meron din akong TikTok po, Eliza Zoe Dahay din siya. Yes po. At saka ako, parang there's no harm in giving them chores also that they can earn from. Kasi ganyan naman talaga ang buhay. You have to work in order to earn. Yes, so, correct umpisa pa lang na kanilang mga lives. Dapat pinapaintindi na natin yan sa kanila. Ito rin naman po ang aking mga letter piece of advice. Paggawa ng goals, tulungan po sila mag-set ng mga financial goals and plans nila mula sa school needs hanggang sa kanila mga personal needs and wants. Ang second P, pagsama sa kanila sa grocery, gawing family bonding, ang grocery shopping upang turuan silang mamili ng tama at maturuang maghanap ng sales at discounts. And our third P, pagkakaroon ng mahabang pasensya. Mahabang pasensya po at magbigay ng panahon upang matuto ang ating mga anak ng konsepto ng pagbabudget.
Maraming salamat, Thank you po. Miss Eliza. At mga kada, tandaan po natin na ang pagdidisiplina sa ating mga anak sa pag-budget ay parang pagtatanim ng mga buto. Kinakailangan po ng pagmamahal, ng tiyaga at tamang pag-aalaga. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!